gipaniguro sa Ginoo ni Hesus nga ang iyang gisulti mahitabo gayod, o ang iyang gisulti mao nga matapos gyud ang kalibutan. Lingay mong tupad ing na mutuo ka nga matapos ra gyud ta. Hinaoton ta nga mutuo ta. Kay kita ra ba usahay nadagit ta aning yawanong panghuna-huna nga di ta ganahan matapos. Unya makita na nato sa atong mga gibuhat kasama pananglitan sa atong mga politicians, dili sila gustong matapos ang ilang termino. Mao nang gusto sila nga magsige lang gid sila lingkod anang posisyon niya. Kung duwa na sila kadto na sang sunod nilang mga kapamilya, himuon gid nila nga murag sila nagitag-iya sa maong posisyon, di na gustong matapos. Niasa na siya sa simbahan na sa mga pari, mga obispo nga di gustong matapos ang ilang termino. Gusto gyud nga magsigig lingkod anang gahom. Lingian na sa imong tupad ina unsay di nimo gustong matapos. Pangutan abay na unsa may di nimo gustong matapos. Bisan gani ang kita di man mo gustong matapos ang kalig-on sa inyong tuhod. Bitan nang magsige mo pabindisyon, Pader, blessingi ko sakit kaya akong tuhod nako. Pila na may edad nimo? 88. Ay nganong mahibong pabangka? Pader, lain kaya akong gibati, Pader, akong heart ana. Pila na may edad nimo? 92. Ay kamatay na oy. Ay napag hangtod karon 92 naka-healing lang gyapon imong gipangita, physical healing. Ay dawata na oy nga matapos ka. Naata ng panghuna-hunaa, di ba? Kabantay mo. Mao na nga si Kristo iya ginang gi-warning na timan gini nga matapos ra gid ta. Ug ang mudawat ni ana maoy maluwas. Apan ang dili mudawat musupak kas kabubutos Ginoo ana maimpas ta. Maimpas gyud. Muna nang muhimo na tag mga inhustisya. Kay bisan ang hustisya sa atong nasod naghatag yung katapusan sa tanan. Sama sa posisyon sa pagka-presidente hangtod Diyos barangay konsehal na agid na'y termino. Kay matod palagis Ginoo, there is always time for everything. Naagid time for everything. Ambot o AI ba to or pero nakadungog masagkuan na ni atong former President Rodrigo Duterte, di ba niingon siya, ako karon sikat kay ko ninyo kay naa pa man kus posisyon pero maabot yung panahon na I will become nobody. Muagi ra man gid ni kadungog mo ana ngayon ang gisulti. Believe kay ko adto ni former President Rodrigo Duterte na kumuram sa ni siya hinuon og murasag pari. Kana bang muangkon ba nga karon ingon ani ko, gamhanan ko, presidente ko, pero diha pang gito siya niingon nga reklamo mo nako, sige kog panggukod aning mga durugista o kaning mga adik. Huwat-huwat lang mo. Pila na lang to katuig ang ingon. Basta, hapit na, mga 3 na lang katuig. Muundang na ko ani. O mupuyo ko sa daplin. Pero di jud ko muundang pagpakigbatok sa korupsyon o sa drugas o sa insurgency. Bisan pagwa na siya maglingkod, iya ginang gipsaad na makigbatok. Mausad na unta kita, unsa may dili nato gustong matapos. Dili unta matapos ang atong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Nga dili unta nato tapuson
ang atong pagsunod sa iyang kabubuton tungod lang kay mamatay ta. Mao na ato ginang isangyaw ngadto sa sunod nga generation. Ang Ginoo may dili matapos, ang iya sang gitudlo mo'y atong sundon. Isip sad nasod, isip mga lumulupyo sa nasod, unsa may dili tapuson. Ang gitudlo sad sa atong Philippine Constitution 1987 man na siya, sigihan na natog implement. Unya kung ato man na siyang i-renovate, kinahanglan mubalik na sadta nga kitang tanan in a legal manner and just way ato siyang i-amendar sama sa 1935 na amendar na siya sa tong 19 na wa ko kibaw nya na amendar na sa pag 1987 o karon 1987 constitution atong gisunod. Dili na to baligtaron, labi na gid nang ang constitution nag-ingon no sa mong gibutan constitution kanang atong right, Bill of Rights, unsa to na siya, no person shall be deprived of due process. Unsa shall be deprived of liberty, life, and sa to, properties without due process. Kuhaan na gikas imong kagawasan, kuhaan na kas imong kabtangan, labaw na gyud, kuhaan kas imong kinabuhi or imong freedom, kinahanglan iagi gyud og due process. Pasabot hiringon sa korte. Asa man korteha? Dili didto sa foreign. Dinhis atong korte. Nya karon kay mura magkisi-kisi man kitag ipadadayon ngadto sa foreign court. Sa ato pa wa na nato mapadayon, ato nang giputol ang gahom sa atong Philippine Constitution ug maunay dako kaayong problema kay hasta ang atong kaugmaon og seguridad isip mga Filipinos, isip sovereign country, posible namang maguba. Kay mura na magmas nisalig ta sa didto sa foreign court nga maoy mo husay og mo patunhay sa hustisya kontra sa atong giakusar nga mga kriminal bakaha or mga sad-an, dili naman ang atong Kortes Pilipinas. Maunay perting problema ha. Mura bag ang problema sa inyong balay ipahusay nimo sa silingan, dako ginang problema. No, away mo sa imong bana o niya ang muhusay inyong silingan. Okay na ninyo? Nag-away mo sa imong bana kay wa na siya motupad og higda nimo niya ang muhusay ang inyong silingan. Nagwala ang bana kay wa pahikapas asawa o niya ang muhusay ang silingan. Di na mahimoy. Gitawag nag domestic affair. Domestic. Pasabot inyo ra na. Nya kanisang ato dinhing mga korte. Kaanugon anang nagsigigtik, anang bar exams, dagko kay gasto, naapatay Supreme Court, naapatay mga unsa pa na diha, Court of Appeals, naapatay Regional Court, unsa pa nang uban. Pulos man na yun mga lawyers, pulos man na mga nipasar sa bar exams according to our standard sa Philippine Constitution. Di na nato gamiton, kasayang pud ana nila. Kadtog yung mga foreigners na wa gay tumubati og unsay gibati nato dinhi. Wa man ganito katilaw sa atong pagkaon tingali nga kanang kiampi og luyag asin na lang usahay maglaga na lagabon. Nya sila mo hearing na to. Wa magisla kasuway anang ato mga classroom diri nga hapit wala naman ay mga electric pan, wiring kuranan, busluton pag-atop, hastang CR mga gubaon kaayo. Wa man sila kasuway ana nya moy mo hearing na to. Wa sad sila kasuway dinhi katilaw nga gipang-rape na o gipangpatay sa mga adik ang mga estudyante nga naglakaw sa daan magabi o mahapon. Gipangtulis ang mga pamilya, gipanghiktan pag wires telepono sa mga adik. Umana sila kasuway. Nya sila mo hearing na to.
Di ba? Uy. Labaw tanan, wa na sila kasuway palit og slot. O ginay sila kasuway palit og slot para atong ipataod og hilifans, para atong pintal aning atong gakabang lang nga kisami in taon tungod nas kadugay upag na kayo. Pagpaayo anang atong CR nga, ang CR sa mga laki inig CR nimo mura jud kag ni id sa panuas lubi kay mubo kayog ali kita kay kadito sa atbang inig tuyok nimo basta lagi manambo ang presidente kita oy karon arang-arang na gastom ta na kantong ato dihaluyo murag banwa perting daghanang sagbot wa man nakasuway sila dito ato man dinhi ato nang giatubang mo nakita ra sa dinhi magsabot-sabot kay kita may nakasuway kita may nagpuyo sa kinabuhi o gigiyahan ta sa atong gitawag og common na batakang balaod ang Philippine Constitution kana sa national mo na ang rally karong Domingo nga himuon sa simbahang Katoliko usa na kapag supak sa corruption, injustisya ug lack of transparency. Nagrally na sad ang Iglesia ni Cristo, KOGC ba to, GIL o ubang sektor niya itong pila ka Domingo milabay, mao gihapon ang singgit transparency, accountability, justice. Nganong ato maning isinggit? Tungod kay nakita na nato nga naguba na ang atong relasyon sa usag-usa isip mga Pilipinos. Nganong naguba man kay ang atong konstitusyon gimanipulate na. Ang atong balaod gibawog na, bend the law. Kuyaw ra ba kay nagma-bend ang law? Bisan og wap anak ma-break pero kuyaw na kay na. Pareha nang imong hawak kanang imong vertebrae ba kanang imong kanibang atong sa tawag na backbone. Kung mo bend na siya bisag wap a ma-break purtig yung problemaha. Ang imong naong hapit mo abot sa yuta. Maglakaw ka, magtuwad na kahapit. Na-break ba na? Wa. Unsa man, ni bend lang. Pero porti na yung dakuas problema. So, di ginasakto nga moingon, we can bend the law. Di pwede eh. Kanang imong liog, dili na to i-break, i-bend lang, pastilan. Maglisod kag lingi. Stiff neck ba or unsay tawag ana basta di na kakayanghag ingno ka naitiki hay na di ka di ka kita og ni ben ang imong diani liog nya perting sakita na iana tabla ra sa nay na break oy pero wa ma break bend lang pero dako na kay balaod sa tong liog ana manggitao mao na balaod sa liog pero mo ana na siya mo bend na ti na gyud magkadimao mga guba yung relasyon sa imong lawas. Mauna, let us be very careful. Ug muna nga ningon si Jesus, diris atong ebanghelyo matapos rata. Apan na ay dili matapos kinsa man ang nakita sa unang pagbasa ang labing gamhanang Dios nga nagsapot og kalayo na sa lingkuranan nga kalayo kani nga kalayo nga gihisgutan ang meaning ana purifying power kana bang mo purify mo susi mao to katong mga mananap nga upat ka buok ni ending yung nangamatay sila naay mga andakiro kayo naay mga sabaan kayo pero niabot yung panahon nga hilom sila pag-atubang nila sa labing gamhanan na ay labing gamhanan mga igsoon nga atong atubangon o kinsa may iyang tagaagpabor ang tao rasad nga mudawat nga kita di ay dinhi matapos dili ta magpatuyang sa atong gusto kay ini katapos nato dunay hukom mura bag estudyante ba di jud ka pwedeng magsige ra jud kag eskwela
tapuson ginani mo ang school year, pero pagbantay kay inig katapos sa school year dunay exam. Nay exam. Nilingiyay mong tupad. Ning naandam na kas exam. Andam na. Basin ba mura kang estudyante nga bisag duol ng exam, baliwa ra gyud, baliwa ra. Pag abot ng exam, kabuag pangamrot og answer sa classmate Di ra ba na madag kopyahay kay matud pang San Pablo kada usa nato individual gyud ang exam. Unya dili pwede cheating kay ngano man all knowing ang atong teacher, ang atong judge, all knowing, di pwede malipat-lipat no nang kaybaw gid siya nga kanang imong tupad ba kaybaw kay siya prepared ba na or unprepared. Kana imong tupad ba? Bisan pag moingon na siya, prepared na ko kay sige gugog simba. Ay jogging na. Nga naman, og mahadlok pa kang matapos, unprepared ka. Hadlok pa kang mawa ang imong mga good health, ang imong power, ang imong wealth, unprepared ka. Katapos ang lingi ing na dool naman yung concert sa Sweet Notes. Ina nakapalit na kag-ticket, pangutan na ba? Kapalit na. Huwag ka kapalit sa ato pa, unprepared pa ka. Karon palit na. Palit na gyud karon kay para dili ka mahimong unprepared. Unsaon na nimo imong kwarta, i-prepare nimo suway siguro. May pani, ikaw niya pa din og mamatay kuwa pa moabot ang concert sa Sweet Notes, ay counted na nga nakahimo kag maayo para sa simbahan kay fundraising man nato. Makatan-aw kag sa dili, di na mo matter. Ang mo matter, di unsa nimo pagsuporta ang kalihukan para sa katilingbanong kauswagan nga mao ang simbahan. Matapos ka, ang simbahan dili pa matapos. Matapos tang mga Pilipinos individually, pero ang atong nasod dili matapos. Kanay atong suportahan, dili ang atong individual welfare, but the communal welfare.